Hello, this is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Ako nga pala si Madam P at ito yung reading natin para sa mga Virgo. If you want to book a personal reading, punta na lang kayo sa aming Facebook page, Madam P. Pag di mo ma-search, hashtag Madam P TV, yan yung i-search mo para mas madali mong ma-search yung Facebook page namin na Madam P. Okay, so dyan ka pwede mag-inquire. Yeah, let's start. What do we have here for the sign of Virgo? May admin ako na mag-a-assist sa inyo, guys. And nakakonect dun yung aming WhatsApp. So, pwede kayo dun mag-contact talaga, mag-communicate. Malalaman nyo, kasi marami akong poster, guys. So, malalaman nyo kung hindi poster account, nakakonect yan sa WhatsApp namin, na which is yun din yung aming GCash number. So, let's start. What do we have here for the sign of Virgo? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Spirit guides, angel guides. What do we have here for the sign of Virgo? The High Priestess. You are a very spiritual person. Yung iba sa inyo natutunan mo ng kumonect talaga sa iyong spirit guides and be the person na parang may i-balance tayong nakukuha. Kaya mong i-balance, lalo na with the Two of Wands, yung reality sa spiritual, alam mo yun, material world and spiritual world, kaya mong i-balance to, which is good. I really love your energy. Gusto ko yung energy mo ngayon. Actually, kanina pa lang habang nagsishuffle ako, nakuha ko na yung, ayan no, King of Swords. Pero nagpapakita sa atin dito is yung, yung dumbbell, which is sa dumbbell, hindi ka pwedeng mag-dumbbell ng hindi balance yung dalawang weights sa magkabilang gilid. 'Di ba? Kailangan balance 'yan bago mo bubuhatin. So nandun yung energy na to na you are balanced, you are the kind of person na pwedeng, I don't know, pero yung iba sa inyo pwedeng hindi ka naniniwala sa religion, or kung yung relihiyon mo ganito, well, I'm not going to say any religion, pero pwedeng may mga pinagbabawal doon na somehow hindi mo yun sinusunod kasi may sarili kang paniniwala. Oo, parte ka ng religion na yun kasi nandyan ka naman na. Kumbaga, wala kang control regarding doon. Pero, nandun yung ina-accept mo rin or nilalawakan mo rin yung pangunawa mo. Okay, and that's your energy. Actually, honestly, ako talaga, yung mga naging clients ko, no, lahat ng religion is na ko na eh. Lahat ng religion, well, I don't know sa ibang religion ng ibang bansa, pero dito sa Philippines, yeah, may mga naging clients na ako dyan. Some of them are even, leader pa mismo ng religion nila. 'Di ba? Leader pa talaga, kumbaga kumakatawan. Marami ding nagfa-follow or marami din silang followers dun sa religion nila na yon. So, meron ako mga nagiging clients na ganon. And what I'm saying is that pwedeng ganito yung energy na to, na parang kahit ano yung religion mo, kahit bawal, nandun yung ina-accept mo yung ganitong klaseng paniniwala. Which is, yeah, tarot reading is one of it. Kasi nagiging guide naman talaga siya eh. 'Di ba? So, as long na, of course, as long na yung ginagawa natin is ang kinoconnect natin is dun sa tama. Kasi ito, of course, ino-open natin yung yung ating sarili sa spiritual world. Depende yan sa kung sino yung i-follow mo na ganito, na tarot readers. Kasi for example, ako, pag maririnig mo, magsha-shuffle ako, I'm calling my angel guides, my spirit guides. Meron din naman na hindi yun ang tinatawag, but rather other entities. May ganon. So, it depends. So, yeah, anyway, na-share ko lang. Kasi ang gaan ng energy ko sa'yo. Ang ganda ng pakiramdam ko sa'yo, parang ang tagal na nating magka-connect. Ganon. Pwede nga iba, matagal ka na talaga naka-follow sa akin. Kaya nakakapag-share ako ng mga ganon sa'yo. Ayan.
And anyway, spirit guides, angel guys, please tell me. First na nakakonect ni Virgo. You do have here the moon. Wow. And the three of wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. This person miss you. Namimiss ka niya. Niisip ka niya ngayon. Like, and the moon and the star. Pwedeng soulmate connection. The moon and the star. This is a soulmate connection. Lalo na with the high priestess. May twin flame soulmate connection dito. Tapos, parang hindi kayo nagkakalayo ng edad. Yung iba nga sa inyo magkadugso o magkasunod lang yung edad. Or yung iba, kung hindi man sa age, it could be the birthday. Magkalapit lang yung birthday nyo. Take only what resonates. Pag hindi ka nakaresonate doon, okay lang. Basta nakaka-relate ka doon sa reading. Anyway, what is the emotions here? Spirit guides, angel guys, please tell me. Emotions ninyo sa isa't isa. The Nine of Pentacles and the King of Pentacles. I can see success sa'yo. Wala akong nakitang emotions. Mas rather nakikita ko you're focusing on the things na magbibigay ng success sa'yo ngayon. And you're gaining that. You're gaining that success. Yung iba, popularity. Yung iba, attention from other people. And you do have here the bottom of the deck, Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Unti-unti mo na iaangat ngayon yung sarili mo from pagkakalugmok or maybe may mga na-experience kang hindi maganda na which is naging lessons para sa'yo. But anyway, ngayon nakikita natin na unti-unti ka na nakakaangat, unti-unti ka na nakakaahon, and unti-unti mo na nakakaya kung ano man yung mga responsibilidad or yung mga experience mo sa buhay. So, and emotions ng person ito towards you. Spirit guides, angel guys, please tell me. Knight of Pentacles, Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Nandun yung gusto kanya mag-reach, or gusto niya mag-reach out, gusto niya makipag-connect, communicate, ganon. And with the Queen of Cups, I see a lot of love here. The Four of Cups, interested sa'yo tong person at interesado talaga siya sa'yo. Kaya lang siya, medyo I don't know, it feels like mabagal. Okay, mabagal yung energy niya. Parang hindi niya magawang mag-reach out agad-agad. Yan, because marami pa siyang isinasaalang-alang bago siya makapag-reach out sa'yo. You might feel like nasa iba yung attention niya. Pero nakikita natin yung focus niya is actually nasa iyo. Gusto niya sumama or sumali. Ganun yung energy sa'yo. Or makipag-connect, communicate sa'yo. Tapos there's some kind of partnership. So what is happening in the near future for the both of you? Near future energy for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Thank you guys sa mga nanonood sa akin. Patuloy na sumusuporta. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. You do have the Tower, the Page of Swords. Okay. The Ace of Swords and the Strength card. Okay. So, emotion, in the near future pala. In the near future na tayo. I feel like, some kind of ending ang pwede mong ma-experience regarding a child. Or yung iba sa inyo, pwedeng mag-end yung maturity or yung immaturity mo. In a way, kasi with the Three of Swords, na I'm feeling like unti-unti mong nare-realize kung ano yung value mo and kung ano yung mga dapat mo talagang gawin. So the Empress, you're focusing on yourself. There's something here na
pinipili mo tapusin dahil ito ay hindi na nagbe-benefit or hindi na nakakatulong para sa'yo. So, nakakita tayo ng ganong energy. And in the near future, the Ace of Swords and the Strength card, I'm feeling like merong mga sisimulan na aaralin itong person na to in the future. And malaki ang naitulong mo doon sa pag-aaral na yun kasi somehow pwedeng may mga naging pag-uusap kayo or ideas kang na-share na bigay sa kanya na naging dahilan para ma-realize niya or makita niya na oo nga parang maganda ngang aralin yon. So ikaw yung naging inspiration niya para aralin itong bagay na to. And I can see growth dito sa person na to. Okay, but sa ngayon, wala pa tayong nakikita regarding sa connection ninyo kasi mas more on individual na na growth yung nangyayari. But regarding sa pinaka-connection, wala pa tayong nakikita sa ngayon dyan. Anyway, thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe. Don't forget, no, na mag-subscribe dito sa channel. At ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. Maraming salamat po. I-end ko na po ang video dito. Maraming salamat po sa inyo.